Kiniklaim ng iQuest o ng AI Quest na sila daw ay mayroong super AI o quantitative trading bot na automatic nagtitrade sa crypto, sa forex at sa stock 24/7 kung saan halos may 100% success rate. At mayroong mga ilan na member na nag-claim na maliban daw sa trading, kumikita rin daw ang iQuest sa cloud computing power o sa GPU rental at automated data processing. Ngayon, ang tanong, itong claim ba ng iQuest kasama ang claim ng mga member nito, ito ba ay totoo? Pag-usapan natin yan. Ngayon, ano nga ba yung iQuest para sa mga wala pang idea about dito? Ang iQuest o kilala bilang AI Quest, isa raw makabagong AI-powered quantitative trading platform at financial management system. Ang pinakalayunin daw nito ay bigyan ng mga tao ng pagkakataon na kumita ng passive income sa pamamagitan ng mga advanced technology na hindi nangangailangan ng kaalaman sa trading o sa stock market. So base sa promoter ng platform nito, kumikita daw ang platform galing sa trading. Hinahati-hati nila yung kita ng company sa mga investor kaya sila nakakapagbayad sa mga tao. Base sa business presentation nga, kumikita ang mga investor ng 30% sa loob ng 7 araw, 70% naman sa loob ng 15 days, at 150% sa loob ng 30 days. Ang tanong, legit ba ito? Masasabi bang marangal ang pagkakitaan na ito? Ang sagot ay hindi. Ang iQuest o ang AI Quest ay isang uri ng classic Ponzi scheme na nakatago sa quantitative trading. So paano ko nasabi? Pag-usapan natin lahat ng red flag na nakita ko dito. Unang red flag, ang pamamaraan kung paano nag-work yung sinasabi nilang quantitative trading kuno ay saliwa sa tunay na quantitative trading. Akala kasi ng karamihan kapag sinabing AI trading, maglalagay ka lang ng pera tapos automatic lalaki na yung pera mo. Katulad dito sa iQuest, akala ng iba, ganito lang yung proseso ng isang quantitative trading o ng isang AI quantitative trading. Maglalagay ka ng pera ng 500 pesos, then after 7 days, kikita ka na ng 30%. Pero hindi ganito nag-work ang tunay na quantitative trading o ng AI quantitative trading. Sa trading itself, walang fixed profit at hindi guaranteed ang profit kasi ang market nagbabago-bago yan. Hindi sa lahat ng oras pataas ang market, hindi sa lahat ng oras pababa ang market. Ganon din sa quantitative trading kahit palagyan mo yan ng AI. Kasi nagtitrade pa rin yan sa live market. Ang advantage lang ng quantitative trading ay meron itong database na merong recorded na value ng open, high, close at ng low. Base sa mga value na ito, ginagamit ito para sa statistic analysis kung saan mayroong mathematical model at algorithm. Sa madaling salita, ang quantitative trading ay gumagamit ng formula para i-compute ang data at maghanap ng trading opportunity sa live market. Pero hindi ibig sabihin, kikita ka na agad-agad ng tuloy-tuloy, ng 100% walang katalo-talo. Para ma-visualize mo kapatid kung paano yung proseso ng AI quantitative trading. Sabihin natin na ito yung quantitative trading tool kung saan kumukuha ng data at nagko-compute ng possible trading opportunity. Hindi dito maglalagay ng pera. Kasi tool lang ito. I-connect mo pa yan sa trading exchange mo katulad ng Binance, ng OKX, ng Bybit at iba pang legit na trading platform using API key. Kasi yung mga legit na trading platform, nakakonect po yan sa live market at doon dapat nagtitrade. Ang purpose lang ng quantitative trading tool ay mag-analyze base sa recorded data ng live market. At ang analysis na yon ay ibinabalik sa trading exchange. Ibig sabihin, kung gagamit ka ng quantitative trading tool, makikita mo yung historical data sa loob ng sarili mong trading exchange. Anong price nag-trade, anong price nag-close, at ikaw pa rin yung magsiset ng margin, ilang percentage ng pera mo yung gagamitin, at ikaw pa rin yung gagamit ng strategy. Pero meron po mga quantitative trading na mayroon ng built-in strategy. Ang gagawin mo na lang ay yung risk management. Dito sa iQuest, hindi ito maituturing na isang legit na AI quantitative trading kasi ang ginagawa ng iQuest ay isang investment scheme o isang Ponzi scheme. Tatlong bagay lang kasi yan para malaman mong isang legit na quantitative trading. Gagamit ka ng third-party software katulad ng piniliwanag ko kanina kung saan kailangan mong i-connect sa exchange using API key. Pangalawa, pwede mong gamitin yung built-in na trading bot mismo ng trading exchange katulad ng Binance, mayroon niyang built-in na trading bot. Pangatlo, sa mga institution, gumagamit po sila ng DMA o Direct Market Access imbis ng API key. So dito pa lang sa tatlo, yung paggamit ng software ng built-in na trading bot sa mga exchange at
yung mga institution, saliwa na po yan yung proseso ng iQuest. So isang malaking red flag yan. Pangalawa, kung bibigyan ka ng porsyento ng profit ng iQuest, too good to be true yan. At mathematically impossible. Kapag sinabi kasing trading, hindi sapat na sabihin na nagtitrade ang company na walang public audit. Bakit kailangan ng public audit? For transparency. Kasi kung wala yan, hindi mo masasabing legit ang platform. At lahat ng scam na platform, wala talagang public audit. Ano yung kailangan mong makita? Bakit kailangan natin ng public audit? Saan sila nagtitrade? Kung nagtitrade ba talaga sila? Sabihin natin, nagtitrade sila sa Forex. Madali lang i-connect sa pamamagitan ng MyXbook kung totoong nagtitrade sila. Kasi kung hindi totoong nagtitrade, hindi nila kayang ipakita yan kasi wala naman talaga. Yung nakikita mo dito ay walang saysay yan kung walang public audit. Hindi pwedeng sabihin na legit na nagtitrade kung walang public audit. Yung pinapakita nilang profit, mananatiling kwento lang yan kung walang public audit. Marami kasing nakukuha ang screenshot sa internet at kayang-kaya itong i-fabricate. So kung walang public audit, hindi ito sapat para sabihin na legit at kumikita at nagtitrade talaga. Sabi ko nga, madali lang i-connect ang trading platform na ginagamit nila sa Forex dito sa MyXbook. Kung wala yan, wala talagang trading na nangyayari dito. So pangalawang red flag yan, walang transparency. Pangatlo, mathematically impossible. Itong ganitong klase ng package. Bakit nasabing mathematically impossible? Dahil sa compounding interest. Sa mundo kasi ng finance, ang ganitong klase ng return ay hindi sustainable at walang platform sa buong mundo na makakapagbigay ng hindi nalulugi kapag ganito yung gamit nila. May tatlong dahilan kung bakit mathematically impossible. Una, ay dahil sa profit payout ratio. Okay? Sa setup kasi, ang platform ay nangangakong magbibigay ng 1.5 million pesos na profit kada buwan sa bawat taong magi-invest ng 1 million pesos. Example, may mag-invest na 1,000 na member na merong max payout. Ibig sabihin, ang kumpanya ay kailangan maglabas ng 1.5 billion pesos buwan-buwan para lang sa profit. Ngayon, walang legit na trading bot o quantitative strategy ang kayang magbigay o mag-generate ng 1.5 billion pesos na net profit mula sa 1 billion ng kapital ng tuloy-tuloy. Doon pa lang napaka-imposible na. Pangalawa, APR o annualized return. Kahit pa sabihin natin na hindi i-compound ang profit, ibig sabihin, i-withdraw mo yung 1.5 million profit at ititira lang yung 1 million principal para sa susunod na buwan, sa loob ng isang taon, yung 1 million pesos mo ay kikita ng 18 million pesos. Yan ay katumbas ng 1,800% annual return. Sa totoong mundo ng trading, kahit pa yung mga yung top hedge fund trader sa Wall Street ay masaya na sa 20% kada taon. Ang 1,800% ay wala sa realidad ng kahit anong financial market. Pangatlo, itong maximum limit ay hindi inilagay para protektahan ang market, kundi para lang magmukhang legit at kontrolado ang system. Itong mga limit na yan ay isang sign o magtatakda kung kailan sila magi-exit scam. Kapag ang total na kailangan bayarang profit share ay mas malaki na kaysa sa pumapasok na bagong deposit, doon na hihinto ang payout. Kasi walang trading na nangyayari dito. Itong buong package na ito ay isang malaking sign ng classic Ponzi scheme. Kung hindi mo pa makita, ewan ko na lang. Isa pang red flag, bakit ko nasabi na ito ay isang uri ng Ponzi scheme? Ay dahil sa affiliate program nila. Ang affiliate program ng iQuest ay isang pyramid scheme na hindi nawawala sa isang Ponzi scheme activity. Paano ko nasabi? Sa direct referral, kikita ka ng 10% sa profit ng recruit mo. Kapag nag-recruit, ang recruit mo, simula second level hanggang 6th level, kikita ka ng 2% sa profit ng mga recruit nila. 7th level hanggang 11th level, kikita ka na naman ng 1% sa profit ng mga recruit nila. Ito ay pyramid scheme na sign na dito talaga nang gagaling ang kita ng bawat isa. Hindi sa trading. Ngayon, may nabasa kasi ako sa comment, sabi niya, ang tanong namin kung yung legit na trading, saan din galing yung pera nila? Ang government ba yung nagbibigay? Sa mga tao din na nagde-deposit kasi yung kung walang nag-invest sa market, saan ka kukuha ng pera? So dito nagkakaroon ng kalituhan, especially kung wala ka talagang alam sa trading, na akala nila sa deposit lang nang gagaling ang pera ng bawat isa sa tunay na trading, sa legit na trading. Kasi magkaiba ang live market sa trading at sa isang Ponzi scheme. So pag-usapan natin yung value. Sa live market, ang tao ay nagpapalitan ng asset. Kapag bumili ka ng Bitcoin, ng stock, may hawak ang bagay na may value sa buong mundo. Kung tumaas ang presyo ng hawak mong value, hindi dahil may taong nag-deposit, kundi dahil mas maraming tao
sa buong mundo ang gustong bumili ng asset na ito. Simpleng demand at supply lang yan, kapatid. Sa Ponzi scheme, walang asset. Walang kahit ano. Ang profit na nakikita mo sa dashboard ay galing lang mismo sa deposit ng bagong member sa specific na platform na yon. Walang value na nakikreate. Nare-redistribute lang yung pera mula sa huling pumasok papunta sa naunang pumasok. Pangalawa ay yung sum up game. Sa live market kasi, may mga natatalo at meron din na nanalo. Sa legit na trading, sabihin natin, nanalo ka at may natalo rin na tao. Sa mundo ng trading, yung taong natalo, yung taong katalo mo, ay pwedeng malaking bangko, isang malaking trader sa New York, isang algorithm sa Japan, isang malaking institution. Ang transaction ay nangyayari sa isang public exchange na kayang makita ng kahit sino, recorded sa blockchain. Sa Ponzi scheme, ang katalo mo ay mismong system. Ang profit na nakukuha mo ay hindi galing sa mga panalong trade, laban sa talong trade, kundi galing lang sa bulsa ng kaibigan mo, ng kapitbahay mo, ng na-recruit mo, ng mga taong na-recruit nung nag-recruit sa'yo kung saan ka sumali. Doon lang galing, sa specific na platform lang yon na nagbigay ng pera. Sa live market, buong mundo yung katalo mo. Sa Ponzi scheme, kapag wala ng recruit, game over na dahil walang totoong market na nagpapatakbo sa pera. Sa live market, hindi. Kasi merong mga bangko, merong malalaking institution, merong malalaking investor, merong mga mayayamang taong nagtitrade sa iba't ibang exchange. Okay? Yun yung mga katalo mo. Yun yung mga kalaban mo. Kapag nanalo ka, doon galing yung pera. Pangatlo, verification at liquidity. Sa live market, pwede mong i-withdraw ang pera mo dahil may liquidity ang market. Kung gusto mong ibenta ang Bitcoin ngayon, may bibili dyan sa global market sa loob ng 1 segundo na verified na mga third-party auditors. Sa Ponzi scheme, ang withdrawal ay nakadepende sa admin ng platform. Kung sasabihin ng admin na maintenance o lock ang withdrawal, wala kang magagawa doon. Bakit? Dahil wala namang liquidity, ang pera mo ay nagastos na ng pambayad sa ibang tao na nauna sa'yo o kinuha na ng founder. Ngayon, kung hindi mo pa rin maintindihan, sa legit na trading, ang kita ay galing sa pagbabago-bago ng presyo ng isang asset. Sa Ponzi scheme, sa literal, the deposit lang ng bagong recruit. Sino ang katalo mo sa legit na trading? Ibang trader, bangko, institution, na investor. Sa Ponzi scheme, mga huling taong sumali lang. Sa transparency, sa legit na trading, may real-time price feed. Sa Ponzi scheme, internal dashboard lang. Sarili nilang presyo, kung ano yung gusto nilang ipakita sa'yo. Pagdating sa risk control, sa legit na trading, may stop loss, kaya mong kontrolin yung risk management at may talo at iba pa. Sa Ponzi scheme, guaranteed daw ang kita at 100% risk-free. So kung pagbabasehan natin lahat ng ito, pasok na pasok ang iQuest sa isang uri ng classic ng Ponzi scheme. Dahil wala talagang trading na nangyayari dito, ang kita ng bawat isa dito ay galing lang sa mga bagong recruit, wala nang iba. So ang review ko dito, ang iQuest ay isang Ponzi scheme, fake na AI quantitative trading na kailangan iwasan. Hindi magandang mag-invest dito at hindi magandang i-promote ang platform nito dahil ang kita lang ng bawat isa ay galing lang sa pera na pinapasok ng mga bagong recruit. Wala nang iba. Lalo na nagbabago-bago yung domain nila. Doon pa lang, isang malaking red flag na yan. Walang legit na platform na nagbabago-bago yung domain name ng isang website. So lahat ng financial red flag, nakita natin dito, guaranteed return, mathematically impossible, advanced fee scam, nandyan lahat. Technical red flag, marami din. Centralized deposit, walang public audit, at pabago-bago ng domain. Structured red flag din, nandyan. 11-level referral system, fake at anonymous leadership. Ang CEO parang front lang, walang professional background sa trading industry, walang secondary license ng SEC. So maraming red flag dito sa iQuest. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, ano yung masabi mo sa platform nito? Comment mo sa baba ng video na to. So dito na nagtatapos yung topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Milian to. Bye-bye.